ay nabahala dito sa balita na binuwag ng Armed Forces of the Philippines yung Vice President's Security Protection Group. At saan po kayo naroon. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung napaulat na ang Armed Forces of the Philippines ay dinisban niya yung Vice President Security Protection Group. Alam niyo po kasi nung 2022, mga Hunyo yan kung hindi ako nagkakamali ng buwan, no? June of 2022, bago pumasok po itong bagong halal na administrasyon na nakaupo sa kasalukuyan, binuo po yan yung Vice President Security Protection Group ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. So, yung mga nandiyan na naka-assign ay mga militar at mga pulis na sila ang bubuo ng security protection ng ating Vice President. Hiwalay po yan doon sa Presidential Security Group na ngayon ay naging Presidential Security Command na. Napag-alaman po natin na binuwag po itong Vice President Security Protection Group noon pa palang February, as early as February this year, ay binuwag na pala yan. Wala na pala yung kwan. Pero ngayon lang lumalabas na binuwag yan at bubuo raw yata ng isang bagong ahensya, ang Armed Forces, na ang tawag dyan ay Armed Forces Protection Security Group, na hindi lamang po yung Vice President ang protektahan ng mga personnel ng Armed Forces, kung hindi kung sinong mga VIP na madidetermine ng AFP at saka Department of National Defense siguro. Ganon ang kanilang gagawin dyan. Tayo lang ay medyo nababahala sa mga ganitong mga hakbangin ng ating pamahalaan. Kitang-kita naman natin na ang Vice President natin, si Vice President Sara, yung kanya pong seguridad ay namimiligro. Dahil nga po sa yung pagbabanta ng mga kanilang pinaggagawa dyan, patungkol po dyan sa mga confidential fund na yan na pinalaki nila ng todo-todo, at sila pa yung nanguna para pumirma ng impeachment laban kay VP Inday. At ngayon talagang pinagsisigawan pa rin po nila na hindi lang siya dapat na matanggal sa pwesto. Hindi natin alam kung ano yung plano ng mga yan laban kay VP Inday. At si VP Inday, alam naman po natin na sa constitution natin, sa batas natin, siya ang pangalawang mataas na posisyon dito sa ating bansa, sa ating pamahalaan. At kailangan mabigyan siya ng special na protection, separate from the President, o separate from any other VIP or very important person. Ang nangyari ngayon ay tinanggalan na nga ng security ang Vice President sa pagbuwag nila nitong Vice President Protection Group. Kaya hindi natin maintindihan itong mga hakbangin nilang ito at ano ba talaga ang gusto nilang mangyari sa ating Vice President. Kaya tayo ay nag-live para may ilabas lang po natin yung concern dito sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Wag naman po sana na may masamang mangyari sa ating Vice President, no? At marami silang mga dinadahilan kung bakit binuwag nila yung Vice President Protection Security Group. At tingnan na lamang po natin, no? Ang dalangin na lamang po natin ay sana ay walang masamang mangyari kay Vice President Sara at maproteksyonan siya kung sino man yung mga maitatalaga o krusonada niyang maging malapit sa kanya. At ito raw ay nag-ugat ang pag-alis sa pagbuwag ng kanyang Vice President Security Protection Group ay dahil daw po yung ibang mga assigned personnel doon sa security ni VP Inday
Naalala nyo yung nangyari sa veterans sa hospital, na yung kanyang chief of staff ay kanilang kaladkarin at gustong ilabas at dalhin sa women's correctional. Naalala nyo yun, mga kababayan? Ay nako, talagang nakakainis talaga yung mga ganong mga ginawa nilang abuso ng kapangyarihan. Yung mga pulis na naman, na kung sino man ang nag-utos sa kanila para gawin po yun, ay siyempre kautusan ng sinong nakakataas. At sigurado tayo na itong pagbuwag nitong Vice President Security Protection Group, hindi lamang po ito desisyon ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Desisyon po ito ng mas nakakataas sa kanya. Alam naman po natin yan kung sino yan, no? At yan ang tignan natin kung ito ba naman ay magiging katanggap-tanggap ba sa masang Pilipino, sa mga mamamayang Pilipino. Itong ginagawa nila sa mga Duterte pagkatapos kay Tatay Digong, na hinuli nila at kanilang itinapon na lang na basta-basta sa ibang bansa at binigay sa kamay ng mga banyaga. Sinuko ang kasarinlan ng Pilipinas at sinuko yung karapatan ng isang mamamayang Pilipino. Ay ito naman ang gagawin nila kay VP Sara, maliban sa impeachment na nandiyan nakabinbin sa Senado, na atin pong dapat pagtuunan ng pansin din po yan. Kaya po kami humihingi sa inyo na isa yon sa dahilan kung bakit dapat po nating ang piliin ay mga kandidato ng PDP laban sa senador, para mabigyan natin ng proteksyon itong ating Vice President. At tahasan ko na nga sinasabi na ang impeachment ay isang political case yan, hindi naman dyan judicial. Kahit anong sabihin natin, mga magdidesisyon dyan ay mga senador na mga politiko. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit po tayo tumakbo, para mabigyan ng talagang totoong boses ang opposition. Siguro kanan mo dyan. Ayan, tayo nagbiyahe mga kababayan. At so yan mga kababayan yung aking gustong iparating po sa inyo. Ako lang ay nabahala dito sa balita na binuwag ng Armed Forces of the Philippines yung Vice President's Security Protection Group, o Vice President's Protection Security Group ni VP Sara. So hintayin natin kung sino-sino yung mga ma-assign sa kanya na mga active military or police personnel. At yan ay magtuunan din natin ng pansin, mga kababayan. Malapit na po yung aking pupuntahan at magpapaalam muna ako at magla-live muli ako maya-maya ng konti pag tayo po ay uusad na patungong Pampanga. May dadaanan pa po ako mga kasama rito upang sa ganon ay may mas marami-rami yung mga convoy naman po natin patungo po ng Pampanga. So, yan po mga kababayan, paalam muna po ako at muli nagpapasalamat po ako sa inyong suporta.